Mhm. Oh my God, Eric, you know what? I have a story. Yeah, go ahead, ma'am. It's X-rated. It's X-rated. Kasi there's an IT expert who messaged me. And then he said, Mhm. could you kindly ask Dean Chase, Mhm. why is it that there's a part there in the video na nag-jump siya, parang nag-skip. So I Mhm. asked Dean Chase, and then Dean said, without even looking at the video, I already know which part you're talking about because we had a discussion about this. Okay, so Mhm. it's that part where he's down there on that male prostitute. It's just so Mhm. gross. But Wow. they had to cut it because makikita yung private parts, ganyan ganyan. But he was so high, Mhm. Bongbong Marcos was so high na ayaw niya bitawan yung Ay, chupi-chuchoy niya. oh, Ayaw really? niya bitawan. Gusto niya Nag-lollipop talaga talaga, ah? tuloy-tuloy. Yeah, it's so gross. Wow. Talagang, and you know what? Tama yung sinasabi ng maraming vloggers. These are very serious allegations. This is a very serious video. 'Di ba? That you cannot just ignore. 'Di ba? Mhm. Every moment you ignore, what you're telling the Filipino people is it's true. Totoo 'yan. Totoo yung Mhm. napanood nyo. Totoo yung Kasi, ma'am, no explanation, ha? No imagine. rebuttal, so tahimik lang. So, ibig sabihin kung ganito kay skandaloso, ma'am, at worldwide, in a viral social media flow, at ganun ang degree ng pagkamalubha ng iskandalo, why are you so silent about this? Waiting na mag-die down? Mawala din yan, makakalimutan ng mga tao yan. Pero tama ka, kung hindi ito totoo, bakit hindi ka nagagalit? The more kang magagalit kung hindi totoo, dahil nadudungisan hindi lamang ang pagkatao mo, ninyo, kundi mismo ang opisina ng pagkapresidente at ang buong bansa, Ma'am Lorraine. Hindi So niya there kasi must be an indignation, pero wala. Na hindi niya kasi Eric, naintindihan 'no, kasi nga tumakbo siya para magnakaw at saka Mhm. para yung tingin niya talaga siya yung may-ari ng gobyerno at para tumagal ng tumagal, 'di ba? Ang kailangan Mhm. lang niya ay maloko niya si Inday para maboto siya, 'di ba? Maloko niya tayong lahat, nabudol-budol tayong lahat, but he doesn't have any reverence nor any respect for the office of the president. So, Correct. kahit na mahuli siya mga tsupang-tsupang-tsupang-pang niya dyan, di ba? Whatever, with a male prostitute. Lollipop. Wala siya, kahit nga mahuli siya dyan na video na mismo na nagsisisinghot siya ng cocaine, wala siyang kahihiyan, wala siyang pake na ang nadudungisan dito ay hindi lang ang Office of the President, kundi ang Republic of the Philippines. Correct. Di ba? Correct. So, sa kanya, kasi nga addict siya, hindi kuha ng utak niya yon, hindi kuha ng morally siya bankrupt, wala nang kaluluwa itong mga ito. I mean, para sila yung Epstein Files Philippine version, Mhm. no? Mhm. Na Tama. these are very wealthy people, mayayaman. Unfortunately, it's stolen wealth, and they feel that they are totally entitled, that there is laws of the country do not apply to them. Mhm. Sa atin lang 'yon. Sila meron silang ibang and they can get away with anything. They can get away Yeah. with sending with extraordinary rendition of PRRD without him, arguably the most popular and Yeah. the most powerful na moral force in the country, pero nagawa nila yon because we can Mhm. get away with anything, group effort, 'di ba, ganon. So ano pa ito, 'di ba? So yun yung message nga ni Bongbong Marcos. Kahit na ano pwede kong gawin, hindi ko kailangan mag-explain sa Pilipino. Sino ba sila, 'di ba? Paki ko sa kanila, wala siyang respeto sa atin. Paano ka naman maghahanap ng respeto sa isang tao na mismo sa kanyang sarili wala siyang respeto? Wala yun, mahirap yun, 'di ba? Yan ang problema, ma'am, mga kababayan, kasi hindi po natin sila mapapanagot hangga't may poder at kapangyarihan sapagkat wala silang anumang sense of accountability. Sabi nga ni Ma'am Lorraine and ako po ay kumukonforme doon, entitled sila na-elect na kami, we have now the presidency. We can do what we want. Damn if you do, damn if you don't, wala kaming pake kung makikinig, mga magreklamo kayo, magrally kayo, walang pake. So, mali po yun. Hindi tama. Dapat natin siyang paalisin. Kasi ang presidente,
bilang pinuno ng bansa, pinakamataas sa gobyerno, nagkokontrol ng Armed Forces of the Philippines, nagpaparelease ng bilyon-bilyon, trilyones ng pondo, kontrolado niya ang pamahalaan kahit pa may ibang branches of government. At wala siyang anumang sense of accountability na managot sa taong bayan, is a dangerous person na dapat tanggalin siya. At ang malala, hindi lang po si Marcos ang nag-aabuso ng kapangyarihan. Ang kanyang pagiging presidente with the accompanying authority, Ma'am Lorraine, mga kababayan, inaabuso ng asawa niya, inabuso ng anak niya, Sandro Marcos, inabuso ng pinsan niya na si Martin Romualdez. Ang description nga ni Saldico, no, may pinadala sa aking video, ma'am, na parang portion ng revelation si Saldico, mga kababayan. Nakikita ko po ang revelation ni Saldico, sabi niya, hindi mangyayari ang ganitong malubha na kalagayan ng ating bansa na halos ang buong gobyerno ay ginawa na negosyo at naging source na ng kanilang pagnanakaw na walang katakot-takot nilang ginagawa kung hindi po natin pinabayaan na ganito ang gobyerno ni Marcos Jr. Of course, Saldico was part of it. Sa unang 3 taon o mahigit 2 taon at kalahati, bahagi ng sindikato si Saldico. But he has a change of heart. He has a change of mind. May pananagutan siya, yes. At yan ay sasagutin niya. Pero yung antas ng pananagutan na gusto niyang ipakita sa taong bayan ay dubli-dubli kay Marcos at kila Romualdez. At hanggang ngayon, hindi sila nananagot kaya pinagtatakpan sila ng mayoriya ng Senado. Ng mga senador na walang bayag at walang paninindigan, pinagtatakpan sila sa Kongreso. Pinagtatakpan sila ng AFP, pinagtatakpan sila ng PNP. At walang naninindigan na sila sa mga institutions na ito, mabuti na lang ang Korte Suprema hindi niya lubusang nahahawakan sa liig at kahit papano sinusupalpal po ang kanyang kabulastugan at kalokohan na mga krimen na ginagawa niya. Pero hindi naman lahat. Walang ibang mas matutunguhan ang taong bayan, ma'am, kundi sarili nila. And that is the reason na kami ni Ma'am Lorraine nagsasalita. Nagpapatuloy kaming manindigan hinggil dito. Kahit pa, ma'am, na hinaharas tayo, iniipit tayo, binabastos tayo ng mga trolls na binabayaran milyon-milyon, billions of pesos para gawin silang criminal attack dogs. Pero nandito tayo sapagkat wala na kaming ibang mapupuntahan at wala na rin kayong ibang mapupuntahan kundi ang sariling mamamayan natin na pagkakaisa ng buong sambayanan para matapos po ang ganitong karumal-dumal na uri ng gobyerno, Ma'am Lorraine. Ano nga maganda nga yun kasi ang itinuturo nila ng panahon ngayon, ang itinuturo sa atin ngayon ay isang leksyon na napakahalaga na ang kapangyarihan ay talagang nasa atin. So dapat talagang paghawakan natin 'yan at wag bibitawan at leksyonan natin yung mga 'yan, 'di ba? Yung sinasabi ni Eric kanina kasi he mentioned si Zaldico, 'di ba? Yung revelations ni Zaldico. Ang experience ko kasi sa NTF-ELCAC, yung pinaka-powerful na weapon, no, namin ay yung mga former rebels, yung dating kasama nila. No, kasi ang dami nilang sinabi na isiniwalat sa ating lahat, no? Sa ating lahat, buong bansa na lahat tayo naliwanagan na ito pala 'yon. Ito pala yung pinagagawa sa akin, yung nasa UP ako na mula pa nung bata ako ay hindi ko alam, pinaglalaban ko pala itong mga teroristang ito. Minahal ko pa si Judy Tagiwalo. Biro mo, I was defending her. Yeah, I was defending her. Hindi ko kasi alam yung likod na story na nung DSWD na secretary ko siya, binibigay pala niya yung resources ng gobyerno sa NPA, no? Correct. So itong isinisiwalat ni lahat tayo dito ngayon, no? Beneficiaries tayo nung information na binigay ng former rebels kung kaya tayo'y naging makapangyarihan because information is power. So itong binibigay ni Zaldico sa atin, yan ang ambag niya, no? Hindi natin sasabihin, no, ikaw din O totoo. Kaya nga powerful ang kanyang testimony kasi he was part of it, 'di ba? So first-hand account, alam niya kung ano yung sinasabi niya. 'Di ba? So pero magmamasid tayo at nakikita natin ang isang gobyernong sindikato na lahat sila pinagtatakpan nila itong si Marcos. So yung tinuturo nga noong panahon na sinasabi ko na yung kapangyarihan ay nasa atin ay talagang isabuhay natin yan, no? Walang umaatras dito. Agree.
And ma'am, speaking about Saldico, may maganda kang na-post kanina sa ating common Viber group na binanggit mo in Bulacan alone, 28.2 billion pesos po Yeah. ang mga ghost projects. Ghost ito, mama, ibig sabihin wala talaga. Pinalabas ang pondo pero wala talagang proyekto. And ang kickback, ma'am, kung 25% yan is almost 7 billion. Kickback. Napunta yan kay Marcos at kay Laro Romualdez. At ang nag-reveal niyan, ma'am, ngayon ko lang nabalikan itong video na pinadala din sa akin, ay si Henry Alcantara at si Yusek Bernardo. Si Henry Alcantara was, I think, in charge of Bulacan District Engineering Office. Nakakulong yata ngayon, ma'am, or naka-witness protection program. Si Yusek Bernardo is, ito yung right hand. Kung may left hand pala, ma'am, kung ang right hand ni Bunuan at nila Marcos sa loob ng DPWH ay si Cabral, ang left hand ay si Yusek Bernardo. So dalawa yan, ma'am. Nagtutugma itong binanggit mo na data doon sa ICI testimony sa Independent Committee on Infrastructure na inilabas po ni Yusek Bernardo at ni Henry Alcantara at ni Bryce Hernandez that indeed there were deliveries amounting to more than 8 billion pesos as kickback to Martin Romualdez. And ma'am, ang sangkot ng mga tao, hindi to tao ni Saldico. Try Gabe Olaybar, Undersecretary ni Angara. Pagman ito ni Angara, sa ni Angara, mama, taga-DepEd siya pero involved sa flood control. At si Try Gabe Olaybar po ay BFF. Kayo na po ang magbigay ng meaning. BFF ni Amina Pangandaman. Budget Secretary ni Marcos. Ang isang pinagdeliveran sa mga 8 billion pesos, ma'am, batay doon sa na-post mo, ang pangalan niya Adrian Bersamin. Apo sa pamangkin ni Lucas Bersamin. Dalawa. At ang isang minensyon ni Saldico ay tumugma din sa binabanggit ni Yusek Bernardo. Ang pangalan niya, ma'am, Yusek Jojo Cadiz. Tatlo ito, mama, Yusek Olaybar, na nasa DepEd nakatago, na BFF ni Pangandaman, bagman daw ni Angara. Yusek Adrian Bersamin, apo sa pamangkin ni Lucas Bersamin na Executive Secretary, and Yusek Jojo Cadiz. Nasa DOJ, ma'am, bago mag-resign, pero nasa flood control ang anomalya, bagman ni Marcos, direkta. Ma'am, your take on this. Kasi sabi mo, si Saldico may kasalanan. Hindi naman niya sinabing santo siya. Kami din, may kasalanan kami. Kaya nga kami nagbagong buhay at nagbalik loob at inaamin namin nagkasala kami. That is why we are correcting our mistakes. We're supporting the government.